Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, April 27 to May 3. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo nitong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Emotional ka. Okay, sanak, meron tayong Gemini, Virgo, Leo, Aries, Capricorn. So, nakatalk sa'yo dito, may mga lungkot, may mga pag-aalala, pag-aalinlangan, may mga doubt, worry, or may mga unclear situation. Ako na nakikita sa'yo, no? And then also, handito yung maaring nagkakaroon ka ng feeling emotions, or andun yung situation mo na maaring nagkakaroon ka ng reflection from the past situation sa iba sa inyo. And then, sa nakikita ko rin dito sa inyo, something lost or may isang sitwasyon sa buhay mo na maaring nag-end na or mag-i-end. No? Sa nakikita ko dito. May mga sadness. Pero there's a transformation naman ako nakikita sa iyo, sir. Sa ibang aspeto ng buhay mo, may transformation, may mga pagbabago naman din. Sa nakita ko dito. Maaring makaka-receive ka ng gift or pagmamahal o suporta. Ako nakikita dito. Or ikaw ang magbibigay nito sa kanila. Ganon. May mga joy, happiness, ako na nakikita dito sa iyo. Andito rin yung situation na you need to protect or either maaring pinoprotekta mo yung finances mo or yung mga mahal mo sa buhay o yung anak mo o yung mga mahal mo sa buhay. Maaring handi yung protection o pinoprotektahan mo sila or sila ang nagpoprotekta sa iyo. Tandaan nyo palagi kasi tayo vice versa dito. Nakikita ko rin dito, magkakaroon ng mga communication or makaka-receive ka ng communication, information sa iba, or handito yung magkakaroon ng mga dealing. Magkakaroon ng mga promises or there's a commitment. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Maaring there's a partnership. Ganyan. Maaring may isang buhay, may cycle ng buhay mo na maaring mag-change, no? Sa iba naman sa inyo, may kontrata, ako nakikita, maaring new contract or muling pag-uusap, maaring mga bagong pag-uusap muli sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. May sakit ba kayo? Iba dito parang may taong may sakit o magkakasakit. Yun, parang there's a illness. Ako nakikita sa iyo. Sana hindi lahat negative, ano? Pero kung titingnan ko kasi, siguro yung negative, sana tapos na siya. Kasi pero hindi eh. Nandito pa kasi siya eh. Diba dito parang there's a leadership or a boss, ako nakikita. Siguro handin yung, iba sa inyo siguro, meron kayong pamumunuan o may mga a-actionan kayo na kayo yung magli-lead o kayo yung parang kayo yung magsasalita, mga ganon. Maaring sa pamilya mo, maaring sa kapartnership mo, o sa mga kadiling mo, o kaya may tao na, kung sa bagong kontrata, ganon. Ganon din. Maaring may mga bagong new contract. Ako na nakita sa iba. Tingnan natin ang iyong energy. May mga kasiyahan naman na magaganap sa iyo, kahit pa paano. Energy mo ito.
mangyayari, universe? Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, ang energy mo, doon sa sadness eh. Ako nakikita sa'yo eh. Doon sa sadness situation, may mga sitwasyon na it's more on imbalance situation, no? Halimbawa, doon sa sadness of emotions na nai-imbalance ka, maaaring mas more na-focus ka in emotion, mas more na-focus ka sa disappointment, mas more on na-focus ka sa mga bagay na hindi nagiging maganda para sa'yo, no? Kasi like may chaos. There's a chaos or nagkakaroon ng disorganized or may mga sitwasyon na hindi siya stable. Kaya nakikita ko sa'yo energy mo, medyo may mga gusto ka i-pursue, may mga gusto kang sabihin, may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang aksyonan, may mga iniisip ka, pero it's more on nakakancel siya or hindi siya nangyayari this time sa nakikita ko dito. Yun. Kaya medyo ang nakikita ko sa'yo dito, medyo sad ka, no? Nadi-disappoint ka. Yun. Iba dito, you feeling abandoned. Or you want to abandoning something into your life, pero ang nakita ko medyo delay yun. Madi-delay pa yun. Iba dito, nakaramdam kayo na hopelessness. Ano yun, anak? Kasi ano? Hopelessness o may mga sitwasyon na may mga unfinished business. Ako nakikita sa iba. Iba dito, nagkakaroon kayo ng mental trap. Sana wag lahat. May mga, you need to heal. Pero nakikita ko dito, may mga healing situation, no? May mga healing situation, ako nakikita sa'yo, magkakaroon ng bagong simula sa'yo this time. Parang you're entering to a new situation or to a new world or to a new mga gagawin sa nakikita ko dito. Pero may mga bagay na hindi mo kayang iwanan, may mga bagay na you still holding, no, sa nakikita ko dito. Maaaring may mga iniisip ka na gusto mo magbago, gusto mo maganap, pero hindi pa siya nangyari. Sana mangyari na. Parating. Ganda ng parating sa'yo. Ano po to, universe? Naku, lumbas pa si devil. Parating sa'yo. A part of the family, ako nakikita siguro may tao na naghihintay. O taong may hinintay siya eh. A part of the family, medyo sakim siya. Sa nakita ko ito, maaaring may hihilingin ata siya sa'yo. Nakikita ko. May kahilingan na magaganap o mangyari. Maaaring there's a person here na makikipag-union sa'yo. Pero ang nakikita ko sa kanya, itong tao na to, maaaring a part of the family or nakakasalumuhan mo na siya. Itong tao na to, medyo may pagka dark thought siya or dark thinking itong tao na to. Siguro pagiging sakim sa kanya, sa nakita ko dito. Yun. Pagiging sakim ang meron sa kanya. Yun. May taong want ng union sa'yo, gusto niya ng maaring gusto niyang ng connection sa'yo, pero may hihilingin siya sa'yo. Para may hinihintay siya eh. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, yung iba sa inyo mayroong, siguro may makikita-kita na family o karelasyon. Ako nakikita ito. Pero bakit nandito si devil? Tignan ko nga. Nababother ako kay devil. Ibig sabihin, a part of the family is may taong masama. Devil, nandiyan ka.
may makikipag-usap daw sa'yo. Talaga. Tapos yung iba naman sa inyo, ibig sabihin, may mga opportunity na dumarating sa inyo this time, pero ang nakikita ko sa'yo dito, you're still waiting for something. Maaaring naghihintay ka ng mga answer, revelation, katotohanan, to reveal, naghihintay ka ng mga enlightenment, ganyan. Inactivity kasi ang nakikita ko sa dito. You try to balance pa yung sitwasyon mo, pero may mga opportunity na dumarating sa'yo, pero it's more na stagnant siya ngayon. Yun sa iba sa inyo, yun nakikita ko ha. Alam mo, may tao dito na nag-iisip sa'yo ng masama. Ano dapat iwasan? Ano pong ibig sabihin? Dapat iwasan ni Aquarius. Okay, thank you. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon na hindi ka magtiwala sa iyong instinct or intuition. Kasi, iba sa inyo, you have a psychic ability or malakas ang inyong pakiramdam. Maniwala kayo doon kasi yun yung isang guide para sa inyo, no? Kaya ibibigay niya sa inyo yung decision na to. Iwasan nyo din yung isang sitwasyon na hindi ka umalis sa isang sitwasyon na nahihirapan ka na, no? You need to abandon. You need to focus more to yourself. Iwasan mo yung masyado ka maging emotional. Iwasan mo yung malungkot, ma-depress. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi ka maging matatag sa sarili mo. Siyempre, you are more on focusing sa sarili mo. You need to decide din kasi sa mga dapat mong decision. Kasi this is a time to level up sa iyo. No? Iwasan mo yung mamanipulate ka ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo this time. Iwasan mo din yung mga tao na babastusin ka, hindi ka papahalagahan, mga tao na hindi marunong mangako sa kanilang mga pangako. Ay, tama ba ako? Hindi marunong tumupad sa pangako. Engot, diba? Yun, umiwas yun. Iwasan mo daw yung mga tao na yun. And then, iwasan mo din yung mga tao na iwasan mo yung gumawa ng isang sitwasyon na walang purpose. Siyempre, iwasan mo yung mapanghinaan ng loob, Kasi this is a time na kailangan mo dito ng strong will. Kailangan mo ng mag-focus sa sarili mo. Iwas ka sa mga tao na abusuduhin ka, inaabuso ka. Iwasan mo din na abusuduhin yung sarili mo, Basta magtiwala ka sa sarili mo. Umiwas ka sa mga tao na isa sila sa makakapagbigay sa'yo para malito ka sa mga gagawin mo this time. Hindi ko naman sinasabi na mag-decide ka kaagad. Pag-isipan mo maigi. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-trust ka sa intuition mo. Diba? Yun. Kung kailangan mo abandonahin yung mga bagay-bagay, i-change yung mga bagay-bagay, gawin mo. Yun nakita ko. Kailangan kasi sa'yo ngayon is a new direction or start a new mental health sa buhay mo this time. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili. Ay, nagtay iPad natin. Love. When it comes to a love, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, maaaring hindi na rin kayo nag-uusap no? Sa nakita ko nitong taon na to Oo, binigay mo yung effort and hard work mo sa taon na to, binigay mo lahat ng tulong mo, binigay mo yung best mo sa kanya. Naging devoted ka naman talaga sa kanya, sa nakatap. Hanggang dumating lang yung time talaga na
nagiging cold siya sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Yun, maaaring hindi na rin kayo nag-uusap nito. No, maaaring nagka-block, binlock mo na siya o binlock ka niya. Nagkaroon ng mga deep mo, nandun yung battle talaga, no? When it comes in this relationship, sa nakita ko dito. Maaaring nagkaroon na ng pag-let go, pero isa sa inyo is naiwan in a sadness. Kumbaga, doon pa rin yung sitwasyon na maaaring, may someone spying Yun, ang nakikita ko dito. Yung isa kasi nag-start na, nag-move on no? May nag-move on na. May umalis na. Dahil sa, kumbaga, doon na siya sa point na napagod na siya at kailangan na niyang i-release yung sarili niya in this relationship sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in a relationship nitong tao na to, oo, siguro itong tao na to magiging hot and cold sa'yo. Minsan siguro na rin yung sitwasyon na nagbubulag-bulagan ka na lang sa mga nagaganap o nangyayari. Kasi hando yung pagiging devoted mo sa kanya, hando yung pagiging binibigay mo yung effort mo sa kanya, binibigay mo yung tulong mo sa kanya, kahit na ikaw yung nasasaktan, okay lang. Pero nasa sa'yo yun. Kung kayo is single, sa nakita ko dito, maaring meron ng tao na nasa paligid mo na hindi mo lang nakikita. Kasi may nagmamasid sa'yo. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Aquarius? Okay. When it comes to your money, you try to make it balance yung money mo, pero ang nakikita ko sa dito, medyo magulo ata. No? Kumbaga, nailalabas at nailalabas mo talaga yung money mo. May paglalabas ng money. Sa iba sa inyo, hindi naman siguro kayo lahat to. Yan. Pero may mga paglabas ng money ako nakikita. It's more on chaos. Nagkakaroon ng misalignment when it comes to money. Siguro marami ka pinagkakagastosan this time. Siguro may mga bagay-bagay o sitwasyon na kailangan bayaran. Ganyan. It's more on misalignment. It's more on hindi nagiging maganda kasi yung kapit ng money sa'yo. Tumatapon, kumbaga, sa nakita ko dito. Medyo magulo. Medyo nai-stress ka ata o may mga wino-worried ka o maaring may mga sitwasyon na kailangan bayaran pa in the past, asikasuhin in the past, ganyan. O kaya, kasi hindi ko nakikita yung growth dito sa nakikita ko dito, no? Hindi pa. Pero pinipilit mo naman na balansehin yung money mo. Mas marami lang siguro ang lumalabas this time. Ingatan mo na lang, no? Sa nakita ko dito. Try to make it balance yung money mo sa nakita ko to. Pag-isipan mo maigi kung ano yung mga dapat balansehin. Siguro konting menos-menos lang muna sa nakikita ko dito para hindi ganun lumabas lahat, no? Kasi kung titignan ko to, wala siyang success. Tingnan natin, any opportunity pa kay Aquarius. Baka may mga tension pa sa nakaraan na hindi pa tapos. Bakit po, Universe? Opportunity. May mga pinanghihinayangan ka, no? Sa nakikita ko dito, may mga pinanghihinayangan ka na naganap o nangyari na in the past. Maaring handin yung sitwasyon na naaalala mo pa yung mga yun hanggang ngayon, no? Nare-remanizing mo pa rin o nare-revisit mo pa rin yung mga nakaraang situation sa nakikita ko sa iyo dito. There's a new horizon, ako nakikita sa iyo eh. May tao na makipag-communicate sa iyo, maaring mas nakakabata sa iyo, maaring anak mo, kapatid mo, or karelasyon mo sa iba.
no? Nakababata man siya o hindi. Pero may makikipag-communicate daw sa'yo dito. Iba dito karelasyon. Yung iba dito anak mo or mas bata sa'yo. Maring pamangkin mo, ganyan. Kapatid mo, sa iba. And then also, sa nakikita ko dito, hindi ba nananakit yung likod nyo? Dito. May tao ako nakita na someone's abandoned, no? Maaring may inabandonahan ka o inabandonahan mo. No? At meron din sa iba sa inyo, siguro there's a past situation na maaring may mga nawalan na ng buhay, namatay. And then also, dito sa nakikita ko kasi, may mga, sana hindi lahat. May mga pinagtatalunan, no? Ako nakikita dito, when it comes to a territorial. Hala, may taong galit sa'yo? May taong galit sa'yo? Siguro itong tao na to, hindi ko lang alam kung ikaw or someone into your life, pinapaano ka, inaalam niya yung mga ginagawa mo. Maaaring nagpapataro siya, nagpapahula o nagpapatawas o something parang may taong ganun. Ako nakikita. Yun. Tingnan natin ang advice. Star. Umuulan sa amin bigla. Buti na lang inalis ko yung sampay ko. Buti na lang naniwala ako sa intuition ko. Salamat po. Okay, ang advice sa'yo, sabi dito is, this is time to trust more to your intuition, to create the idealism. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng clarity, to focus more to yourself. Kailangan sa'yo is mental peace. Magbigay ka ngayon ng time sa sarili mo. Mag-recharge ka, mag-meditate ka, mag-rejuvenate ka. Take a breath. Ang sinasabi, be contented. And also, makontento ka daw sa meron ka sa ngayon. And then, kung kinakailangan na lumabas ka together with comes your friend, family trusted, or mga tao na makapagbibigay ng tulong sa'yo to heal, is gawin mo daw. Ang nakikita ko dito. Yun. And also, i-renew mo daw yung paniniwala mo. Change, hope, and belief to yourself and be inspired. Kailangan sa'yo ngayon is a healing. You need to heal sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo ngayon. So, nakita ko dito. Yun. Meron tao dito makipag-usap sa'yo. Maaaring may mga tao na magbibigay ng suporta o pagmamahal sa'yo. Or ikaw ang magbibigay nito. Maaaring may tao na mag-aaya o magkikita-kita. Either there's a gathering, celebration, married, or collaboration man yan. May mga creativity, joy ako nakikita sa iba sa inyo. Or maaaring may mag-aaya sa'yo na 2 o 3 o 4 na tao para mag-chill-chill o lumabas. Kung sino man yan sa buhay mo. Maaaring anak mo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, gano'n. Arigatou naman si Carpis.